Iniyabang pa naman nila na nagbayad daw sila ng utang. Yung pala mas malaki pa inuutang nila. Buset. Kaya nga mali yun eh. Alam nyo, ang daming pag hindi nyo po kayo nagbabasa, pag talagang hindi nyo po inaaral, tatanggapin nyo lang yung balita, lalo na sa mga ano nila, sa mga vlog. Kaya ang dami nila nauuto. Di ba may mga pumapasok dito kung ano-anong impormasyon. Run Wild, thank you very much sa 125. Katulad kanina, may nagsabi rito na ano yung binabanggit? Ghost employee. Matagal niyan chismis yan, ghost employee na yan. Bakit walang kasi BP Sara? Iba po yung chismis sa katotohanan. Bakit hindi sinasama sa kaso niya? Di ba? Nakaw kayo na nakaw eh. Pag tinignan mo impeachment, wala naman doon ng nagnakaw siya. Magkano ninakaw? Boss, baka biglang mag-martial law. Talagang ganun. Mana-mana lang yan. Boss Baz, ang totoong threat sa national security ay mga CPP-NPA party list na nasa Kamara at Senado. Actually, durog na sila nung panahon ni Duterte, di ba? Ngayon po, nakita nyo ba? Nakita nyo po, ang lalaki na ng rally. Nung panahon ni Duterte, wala talagang rally. Meron 6 lang, mas marami pa yung placard. Iba talaga eh. Totoy. Sir Bad, sino ba ang ayaw magpasa ng batas para sa bitay sa mga corrupt Congress or Senate? Di po natin alam. Same pattern, nag-declare ng 1081 yung tatay, EO81 yung anak. Get the picture. Martial law is coming. Kaso, we'll see on or after January 13, sumusugal sila ng malaki dito. Alam po ninyo, ayan no, nagtaya po yung Iglesia ni Cristo. Ano yan eh, makinig kayo sa amin. Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, parang tama na, tigilan nyo na, no? Tigil na natin to. Maging mapayapa na yung Pilipinas. Tigilan nyo na yung panggigipit kay Sara Duterte. Eto po, hindi ko masabi, eto ang pananaw ko, no? Parang napuno na po yung iglesia. No? Katulad lang po yan ng mga maraming mamamayang Pilipino. Punong-puno na sila sa garapalang ginagawa ng gobyerno na to na garapal naman talaga eh. Biruin nyo, wala kayo ibang inimbestigahan kundi mga Duterte lang. Hindi pa ba garapal yan? Hindi pa ba matatawag na garapal yan? Hindi ko alam kung ano po magiging reaksyon ng iglesia, yung pamunuan ng iglesia, pag hindi nakinig. Pag tinuloy pa rin nila impeachment, ano kaya reaksyon ng pamunuan ng iglesia? Nagpakita kami na ayaw namin, di ba? Ayaw namin ng impeachment. Gusto namin maging payapa. Alam na ng iglesia eh. Kahit papaano matagal na sila rito eh. Alam niyo po ngayon, very vocal po yung mga Duterte supporters, no? Sa Kalye Survey, very vocal po mga tao, ayaw nila sa nagaganap ngayon. Bawal ang bitay sa 1987 Constitution. Kahit pwede nga po kung gagawa sila ng batas. Bawal nga po dahil wala pang batas eh. Kahit anong gawin ng administrasyon, majority ng mga Pilipino. Mahal pa rin ang mga Duterte. Naniniwala naman ako dyan sa iyo, Joseph Trance. No? Majority ng Pilipino mahal ang mga Duterte. Ang problema natin ganito. Pag election na bet ako mag-straight. Di ba? Hindi ko naman kilala yung mga yan. Ba't ko iboboto? Bakit ko iboboto si Hinlo, si Bundok, eto si Lambino? Bakit ko iboboto? Artista lang yan si Philip Salvador, no? Bakit ko sila iboboto? Dito na ako sa mga may karanasan. Yun po yung problema eh. No? Yung pong may mga karanasan na yan, hindi po kumikibo ngayon
sa nangyayari sa Pilipinas. Yung sinasabi niyong karapat-dapat na maging senador dahil may mga karanasan at kung ano-ano pang katwiran, sila rin po yung mga tahimik ngayon. Sumugal po tayo rito sa mga Duterte. Huwag po natin kakalimutan na number 1 at number 2 po natin, Marcoleta at Quebuloy. Ang dalawa po nating senador, Bato at Bongo. Isa pang abogado natin, 4 na abogado na. Vic Rodriguez, Lambino, Hinlo, at saka si Attorney Bundok. Isama na rin natin si Chavit. Pinanood kan The Survivor Netflix series dahil kay BP Sara. In the story, kinuwang National Security Advisor yung former president for his diplomatic experience with Russia and NATO members. Yun po yun eh, di ba? Halimbawa po, kung hindi po ang turing ni BBM kay Duterte kalaban agad, malaki po ang maitutulong sana ni Pangulong Duterte sa ugnayan sa China. Di ba? Hindi marunong gumamit ng asset si BBM. Mas gusto nila yung continuation ng power ng pamilya nila. Mas pinili nilang tablahin yung mga Duterte. Pinili nila yung si Martin. O hindi nila kayang kontrolin yung talagang ambisyon ni Martin. Galing ni BP Sara, no? Hindi pa to nare-reveal lahat. Nauna na niya sinabi, because of your ambition, do not be a tambaluslos. Una siya sa lahat eh. Before natin malaman na kinokontrol nga may control nga ng budget si Martin at si Saldico, nasabi na ni BP Sara, ngayon, lantad na lantad sa atin. Kung ano yung ginawa nila sa BICAM, yun na nasunod. Walang nakapigil sa dalawa. Yan, umiepa lang yan si Chis Escudero tsaka yan si Grace po. Masaya din sila dahil makikinabang. Yung batas na ipasa nila, baka INC hindi na peace, kundi resign. Pinanood ko ang The Survivor yan. Boss Buds, nakakaya ang mga politikong nagsasabi na sila daw ay tumutulong sa taong bayan, pero ang totoo, halos lahat sila magnanakaw. Pera din kasi ng sambayanan ang ginagamit nila. Alam niyo po yung parang limos siyang binibigay sa mga ayuda. No? Kumbinsihin niyo po yung mga taong hindi nakatanggap ng ayuda na dapat tigilan na yan. No? Hindi rin naman kayo nakakatanggap ng ayuda. Expected ba kayo na kayo tatanggapan yan? Boss Buds, nakakaya ng mga politikong yan. Tama ka, Boss Buds, unahin natin ang mahal ng bilihin ngayon. Kung tutusin, wala namang silbi ang Congress ngayon kasi nagkagawa sila ng batas kung paano mangurakot. Demolish Congress, dapat taong bayan ang gagawa ng batas. Madaling sabihin na dapat demolish. Walang Congress. Sino po masusunod sa lahat? Si BBM na. Kung ngayon po, halimbawa, gusto nyo masunod si BBM sa lahat, siya na magbabudget, siya na mismo direkta. Hindi po ganun eh, ang gobyerno eh. Ang gobyerno po, laging may check and balance. Palpak ang Kongreso, palitan natin yung mga tao, hindi yung ibuwagin. Ibig nyo sabihin, palpak ang presidente, wag na tayo magpresidente. Ano mangyayari sa bansa kung walang pinuno? Kung palpak ang Pangulo, wag nating iboto yung ano niya, yung i-nominate niya. Ganun lang po yun. Hindi po pwede na porket palpak yung mga congressman, tanggalin na yung mga congress. Sa INC rally, ano ngayon? Reaksyon ng mga Marcos sa INC rally, ano ngayon? Correct.
Pero matataplaugan sila diyan. Fake news pala yung supposed virus outbreak galing China. Tapos ang source nila ay Brigada News. News outlet na yan. Matagal ko na napapansin na nagpapakalat ang mga yan, Sir Badong. Mahilig kayo makinig sa at least pag si Badong na pag si Badong na nagbalita, more or less na yan, kumpirmado na yan. Napakaingat po natin. Ayoko kasi na mabahiran tayo na nagpe-fake news tayo. Kaya wala po tayo hula-hula dito. Kumpirmado muna. Yung kumbaga yung salansala, hindi yung, ang iba po kasi yung mga vlogger, ito dapat ito ang pinapakiusap ko sa lahat ng mga vlogger, no? Kasi wag tayong tumulad sa mga media. Baliktad no? Tinataas natin dapat yung pamantayan natin. Ano pa pagkakaiba natin sa mga media kung tira bahala lang tayo? Matuto po tayo na i-counter check nyo po kung tama yung binabalita nyo. Kasi diyan lang po tayo magkakaroon na respectability sa mga tao. Pag lagi pong tama. Ang problema kasi ang problema po kasi talaga, no? Sa totoo lang po, mahilig tayo sa yung unahan-unahan, anong tawag diyan, yung scoop mentality. Karanasan po yan ng media Yung scoop mentality niya, yan yung pumatay yan yung umano sa kanila di ba? Kahit hindi kumpirmado, basta makauna sa balita. Dapat iwasan natin yun. No? Kaya nga ako, okay na ako na ano ba yun? Una sa balita, huli sa impormasyon. Shoutout po sa mga Montesa family, nagkarlan Laguna. Si Eric Silvester aka Erwin Tulfo, 4 times na pala convicted sa libel case. Bakit di pa rin siya natatanggal sa HOR at kumakandidato pa na senador? Di ba dapat na-disqualify din siya? Ano ba talaga citizenship niya? Virginia Malonzo. Di ba yan din yung tanong natin kay Franz Castro? Di ba convicted na? Kaya nga po dapat bago may batas, no? Pag convicted ka, bawal ka munang tumakbo. Linisin mo muna pangalan mo. Vote straight PDP. Buddy, bakit di inimbita ni Trump si BBM? Wala Walang sense na imbitahin si BBM. Yun po yun. Kasi si BBM, iba kasi yung iba yung tawag diyan, magkaiba yung culture ng mga Amerikano at Pilipino Dito kasi sa Pilipinas, ang politika kasi natin dito, ano nang tawag doon yung bata-bata system, di ba? Pag bata ko yan, poprotektahan ko yan. Bata ko yan, bibigyan ko ng pabor yan. Padrino system, no? Akin yan, bata ko yan. Lahat ng pabor bibigay mo sa bata mo. Ganun dito Pero nakalimutan natin, hindi po Pilipino si Donald Trump Anong news naligawan niya si BBM? Hindi pa nga nililigawan, nakabuyang-yang na Lahat ng gusto ng mga Amerikano sa Pilipinas, isang salita lang, open nyo yung EDCA, open tayo na EDCA. Lahat ng gusto nila nasusunod Para saan pa yung pang... Bakit ka paliligawan? Kaya kita nyo, list priority tayo. Pero panahon ni Gung, kabado sila dahil tayo ay marami nagsabi, di ba? Pivot to China tayo.
Gusto nilang ma-win over si Digong. Gusto nilang, kaya nagsisikap sila na ligawan si Digong. Yun eh. Culturally, iba yung tuntungan. Siguro ang iniisip ni BBM, sumunod ako ng sumunod sa mga Amerikano, lahat ng pabor sa Pilipinas gagawin ng Amerika. Baliktad eh. Tayong least priority, pati po sa mga gamit, sa mga ibibigay sa atin. Nakita nyo naman, no? Paboritong-paborito sila Zelensky, Ukraine, Taiwan, at iba pa, Israel. Lalo na Israel, paborito nila yan. Tayo, wala. Peking Amerikano yan si Erich Sylvester Tulfo, hindi nga niya na-memorize ng buwang Star Spangled Banner na national anthem na US. Buti pa ako, memorize ko yan. Ako na-memorize ko na yan sa kanonood ng boxing. Jose, can you see? Dito, Boss Bad, sa London, pag may isyong politician, nagkukusang mag-resign agad. Kapal nila, boss, na ipa-disqualify si pastor pero yung convicted na pwedeng tumakbong senador. Correct. Kaya lang, di sila nagtagumpay. Sana, no? Sana si pastor, pag nanalo si pastor, no? Laking sampal. Kaya yan si Erwin Tulfo, nagiging congressman. So noon pa yung news na yan, tumakbo pang congressman. I think para yan masumikat katulad dati, kaya pinalabas na naman yan. Kung tayo nga, uto-uto na gano'n na porket sikat, boto lang natin, namimiki. Ernesto Laranang, laban lang. Kasi pagkatapos nito, di ka Body, totoo ba na may missile na raw? Wala po tayong pambili. Gusto natin bumili. Wala pa tayong pambili. Pero may ginagamit ng mga missile dito. Kaya nagre-react yung China. Nagdadala ng mga missile dito yung US. Sabi po ni Atty. Trixie, may source siya sa DFA na sina BP Sara at FPRRD ay imbitado ni Trump. Sana nga, para laking sampal yan. Good thing rin, Sir Badong, na hindi inimbita ni President-elect Donald Trump si Bangag sa January 20. Pointless kasi na wala silang rapor. Hindi kagaya ni PRRD. Tsaka, hindi siya kinukonsider na world leader talaga. Number 1 si Bongo sa survey na panood ko kay Ako Kabibig Vlog. Opo. Actually, yun din yun po survey na yan yung binalita natin nung mga 1 week ago. Number 1 si Bongo, number 2 si Bato, number 3 si Pastor Kibuloy, number 4 yata si Marcoleta o basta Magic 5 eh. Yung 4 na yun, top 4, tapos panlima sino na nga yan? Si Dr. Willie Ong. Nolito Gregorio, ibig sabihin, peking Pilipino din si Erich Tulfo. Kape-kape po, Arnel, Verbosidad. Sara talaga ako kasi binabanggaan, nagpapahirap sa ating bayan, J-Wall, at sa susunod na henerasyon. Boss, may impact pa ba USB ni Miss Binag if totoong may USB? Yung politics ko po, hindi ganyan. Yung mga may tinatago akong lihim mo. hindi po ako concerned sa mga ganun. Yung durugan, may sinabi yung kalaban, banata natin, merong ginawa sila, banata natin. Wala po ako yung meron akong nakatagong baho mo. Ilalantad ko to balang araw. Hindi po ako mahilig sa mga ganun. Siguro yun. Siguro yan, mga maharlika. Yan po sila. Hindi ko po sila hindi po wala ano tag doon. Hindi ko sila kinakantsawan o pero hindi po yun yung uri ng pagbablogs ko.
Wala akong mga puting ahas o wala akong mga lihim. Lantaran po tayo kung ano yung balita, magre-react. Komentarista po ako. Ayun, yun ang mas correct. Ako po ay komentarista, hindi po ako nagde-deal sa mga meron akong itinatagong lihim mo. Mga mahina ang budget, kakapasko lang. Ingat sir, tagal ko nawala. Thank you very much, Miss Accountant X. Kung totoo yan na imbitado sila PRRD at BP Sara, nako, magbibigta na sa Day Junior. Yung mga ano niya, si Day Junior wala eh. Dehin Bukikay lang yan, palipas lang yan. Lilipas din yan. Ang mga magwawala, yung mga supporter. Kahit anong number, basta panawagan lang palagi yung PDP lineup. Mi amore, ako po nakikiusap sa inyo na mangampanya po tayo kahit sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin. Ako naniniwala ako maraming Duterte supporter. Ang problema, kung boboto ba sila ng straight, no? Yan, Mi Amore TV, wala akong pake kung magsinakulo yan si Bangag, hindi siya imbitado. Tahimik na nga si Tulpo sa PCSO, lalo na ngayon, araw-araw may nananalo ng milyon-milyon. Talo tayo kasi may burara, may buhaya ang Congress, matindi sumabog ang mga tiyan. Yung PDP lineup ang panglaban sa plano ni Tamba. Yung best revenge ni Atty. Vic yung manalo siya. Grabe yung pagsira sa kanya noon. Leonard Alecha, feeling New Yorker mga yan. Alam na mga taga Manhattan ang likaw ng bitukan nila Bonggit at ni Kokak. Nahaso na lang, boss. Iboto natin. Hindi ako against sa kanila. No? Kanya-kanya yan eh. Di ba? Kanya-kanya pong ano eh. Ako wala po kung balak banatan ng mga vlogger. Wala. Kanya-kanyang ano yan eh. Lalo na yung vlogger na Duterte, maka-Duterte. Bakit mo babanatan? Daming kalaban. Pwede na ba maglagay ng Duterte team stickers sa mga sasakyan? Although mga tarpaulin at any size ay everywhere na din. Alam niyo po, alam ko sa sasakyan, pag-aari nyo yan eh. Kaya wala pong problema. Feli Louib, sabi ko na nga ba, fake news yung lumabas kagabi. Nakakasuka na talaga yung mukha ni Bibi. Sir,